Magandang araw po mga Kapinoy. Alas 7 ng umaga, papasok na ako sa trabaho ulit. Martes. At ang araw po natin ngayon ay hindi nakikita kasi po maulan. At maulap. Sa bagay, napakagandang araw po para sa akin ito. Kala nyo bakit? Ito po ay senyales na malapit na ang spring. Ang spring po, sa spring kailangan ang ulan para tumubo uli ang mga dahon, magkaroon ng power, ng energy ang mga puno para magbigay at mag-bloom ng kanilang mga bulaklak at dahon. Ano po? Pero itong ulan na to ay ayos lang naman, hindi naman gasinong maulan, hindi naman talagang napakalakas na ulan na ito. Ano, mahina lang, parang tama lang, kumbaga sakto lang, kumbaga sabihin natin. Alright, so sana po kayo kung nasan mang lupalop ng mundo ay maayos at masaya. Ano po, so ating ngayong umaga pag-usapan natin na nababalitaan nating mukhang magandang pangyayari at nagbubunga ang mga investigasyon na nangyayari sa laban sa mga taong nagsasamantala ng mga kahinaan ng ibang tao. Ano po? Sino ba ito tinutukoy ko? Ano ba itong sinasabi ko? Alright po, so ito po ay tungkol sa nangyayari ngayon sa buhay ni Apollo Kibuloy. Ano po? Ito po si Apollo Kibuloy, kung doon sa mga taong hindi nakakakilala kay Apollo Kibuloy. Ito po ay siya po ay gumawa ng isang sekta ng relihiyon na ang pangalan ay Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay ginawa ang karamihang miyembro po nito, kung hindi ako nagkakamali, galing sa Mindanao, particularly in Davao City. Ano po, ito po ay ginawa niya ito noong bandang 1985. At lumagana po ang kanyang ang dami at dumami ang kanyang mga mga naniniwala sa kanya, taga-sunod. Ano? Up to the point na tinagurian niya ang sarili niya as self-anointed Son of God. Medyo mabigat po, ano, na sabihin na siya ay anak ng Diyos. Okay, so sa makatuwid ito, sa madaling salita po, ito po ay dumami ang miyembro at dumami din po ang kayamanan ni Apollo Kibuloy. Lumaman po talaga, no? Pero nitong bandang huli ay mukhang pinagsasakluban siya ng impyerno at lupa. Hindi langit at lupa, no? Impyerno at lupa. Dahil sabay-sabay po ang nangyayaring kamalasan o pagtira sa kanya. Una, dahil po may mga nagrereklamong mga pinagsamantalahan niya, mga kabataan, mga kababaihan, sinamantala po niya ang alam niyo na yung paniniwala ng mga taong ito. Palibhasa ay naniniwala sa kanya, so sinasamantala niya yun. Sinamantala niya. Ano po ito sinasabi ko? Ito pong Senado at saka Kongreso o House of Representatives, what I'm saying, Senate and the House of Congress or House of Representatives, medyo po nag-issue na ng bench warrant or warrant of arrest kasi po hindi po siya dumating sa subbina. Kasi po itong Senado ay nagkakaroon ngayon ng investigasyon tungkol sa kanyang mga pang-aabuso in age of legislation. Ano po? So,
Tinitingnan po ngayon ng Senado kung ano po ang nangyari, kung totoo ba yan. May mga nagrereklamo po sa uh, rights of women and child abuses. So ito po yung pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros, itong pag-imbestiga na to. At kahapon lang ay nag-issue na siya ng warrant of arrest for failure to abide lawful orders of the Senate. So nag-issue po ng subpoena ito a week or 2 weeks ago para umappear si Kibuloy sa Senate investigation. Pero it looks like natanggap ni Kibuloy, pero hindi naman po siya sumipot kahapon. So siya ay pinadalhan ng warrant of arrest. So malalaman natin kung anong mangyayari sa susunod. Ano po? Dalawa, ang Kongreso naman, ang House of Representatives ay meron ding sarili niyang investigasyon. At kung hindi po siya attend uli ngayon, or I think today or tomorrow, sa investigasyon, I am anticipating na i-issuehan din siya ng warrant of arrest. So, at patatlo, ito naman, isa na namang kamalasan kay Kibuloy. Mukha pong nag-issue na ng order ang Department of Justice, ang Secretary of Justice na isampa ang kaso laban kay Kibuloy. Ito po kasong ito ay matagal nang nakabinbin sa Department of Justice. Ano po, matagal na. Nagkakaroon po ng reinvestigation, I think. So, ngayon ay sinasabi na sinabihan na ng secretary na yan, isampa ang kaso. So, tatlo po yan. Tatlong sabay-sabay na unos o bagyo na dumadating kay Kibuloy. Ito pong si Kibuloy, by the way, ito pong mga investigasyon nito ay nag-ugat dahil sa, alam niyo na, yung mga reklamo laban sa kanya tungkol sa pagmamalabis niya sa mga babae, pagsasamantala, at sa mga child abuses na ginagamit niya ang mga bata upang mamalimos at gamitin ang pera sa pansarili in the disguise na itutulong daw yun sa mga mahihirap. Pero sa totoo lang po ay ginamit ni Kibuloy para sa pansariling kapakanan. Yumaman na po siya, ang daming lupa, ang daming bahay, ang daming baril, sabi nila. Definitely merong sariling eroplano. Okay? So talaga pong yumaman si Kibuloy because of that. Wala naman siya pagkukuhanan ng ibang income noong siya ay nagsimulang gumawa ng relihiyon. So, yan kaya nga po isa sa mga investigasyon na yung kanyang yaman tsaka yung mga pagmamalabis. By the way, ito pong si Kibuloy, by the way, ay may mga reklamo din laban sa kanya dito sa Amerika. At siya ay na-issuehan na. Siya po ay number 1 fugitive. At meron siyang warrant of arrest galing sa courts ng Amerika. And ngayon po ay pinaghahanap na ng Federal Bureau of Investigation or FBI. At mukha po ngayon ay itong si Kibuloy ay tatago na rin. Kasi nung isang araw po ay naglagay siya o naglathala siya ng pabuya or gantimpala sa mga taong makakapagsabi kung nasaan siya. Imagine. So, parang siya, nagbigay ng bounty sa sarili niya. Ano ba namang matinong tao ang gagawa niya? So, parang sinasabi na niya ngayon na nagtatago siya.
So, anak ng Diyos, nagtatago. Di ba? Napaka how ironic. Ano po? So, ang mga ganitong tao ay dapat talagang maimbestigahan at papanagutin sa husgado. At no one is above the law. Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi niya sagutin ang mga paratang sa kanya, harapin niya? Total, sinasabi naman niyang siya ay anak ng Diyos. Ano? Anak ng Diyos. Ano ba naman? Sagutin niya ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Ano? Kahit saan ka man doon, Kibuloy, sana maging lalaki ka at ikaw ay managot at sagutin ang mga paratang sa laban sa iyo. Ano? So, by the way, ito po. At dito na po tayo magtatapos ngayong araw na to at malapit na uli ako sa aking trabaho. Maraming salamat po.